Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan 300 milyon ang suhol. Yan mga kababayan nagtatanong po. Garcia na siya kinasuhan. Yan mga karibyo natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito pong si COMELEC Chairman George Garcia. Natalong kandidato sa Bohol, naghain ng disbarment case laban kay COMELEC Chairman Garcia. Pero itong si Garcia nagulat daw nagulat naghain ng disbarment case ang isang kandidato mula sa Bohol laban kay COMELEC Chairman George Garcia, Erwin Garcia, dahil umano sa anomalya niyang paghawak ng eleksyon noong Mayo 2025. Ito po mga kababayan na naging reaksyon ni COMELEC Chairman George Garcia. Sabi niya po dito mga kababayan, ako po ay nagulat, nagulantang doon sa na-file na kaso laban sa akin, no? Sapagkat ako po ay mukhang nabaliktad sa bagay na iyan. Sa bagay na yan. So nabaliktad daw mga kababayan. Ibig sabihin kung inaakusahan si COMELEC Chairman George Garcia ni Attorney Jordan Pisaras ay kung ganon hindi ka sinuhulan or hindi ka nagpapasuhol dito, di ba kasi kung sabihin natin nabaliktad, ikaw ang nanuhol, hindi naman, di ba? So kung hindi po siya ang nanuhol or kung hindi po siya ang tumanggap, di ba? O nagsabi, sige, bayaran mo ako ng ganito. Aba, etong si Jordan Pisaras or Pisarias ang nanunuhol mga kababayan. Di ba? Kasi baliktad daw Pero ito lang ang opinion ko dito mga kababayan or masasabi natin. Maniniwala ba kayo sa mga nangyayari ngayon, no? Maniniwala ba kayong nabaliktad? Si Garcia dito sa kasong ito, na siya daw ay nangangailangan, sabi po dito ayon po kay Pisaras, no, double R kasi, okay. Sinabihan umano siya ni Garcia na kakailanganin niya ng 300 million para manalo sa pagkakongresista sa unang distrito ng Bohol. O yan mga kababayan, kita nyo na yan. Sana may ebidensya po itong si attorney, no? Attorney Jordan, para naman hindi masayang yung kanyang pag-file ng kaso. Pero ang problema nga dito, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nabaliktad daw, mukhang nabaliktad siya sa bagay na yan? Sa mga nangyayari ngayon, di ba? Itong si Abante po ay nanalo at uupo ng congressman. Talo po si Abante sa butuhan, pero siya po ang uupong congressman dahil na dinisqualify po ng COMELEC yung kalaban ni Abante. So balik kongreso po si Abante mga kababayan. Sabi nga na nag-comment kanina, no, sabi niya mukhang nagta-try out na sila, ano? Ng eleksyon 2028. Kasi sabi niya
Ngayon pa nga lang nag-ano na parang nagpa-practice na po sila sa gagawin nila sa 2028 mga kababayan, no? Kung nakaya nilang gawin ngayon, no, na papanalunin yung talo na, sa 2028 po baka ganyan din po ang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Baka sa botohan panalo po si Vice President Sara Duterte. Pero sa pag-upo naman po bilang presidente baka si Tambaluslos or kung sino man ang kalaban, di ba? Or si Risa Hontiveros. Pero ito po ang wag nating kakalimutan mga kababayan, no? Ito po ang wag nating kakalimutan lahat. Kung saan ba nagsimula itong si George Garcia. Yan, no? Ito po ang balita noon mga kababayan. Noong 2022 po ito. Ayan po. Veteran election lawyer Marcos ex-council is appointed COMELEC chairman. Kita nyo na. Ito po ang wag natin kakalimutan that George Garcia ay nagmula po talaga sa kampo ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya eto, nasasabi po ng ating mga kababayan na naku po, pag masayang-masaya yung mga kaalyado ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. sapagkat may tsansa po silang manalo. Tulad po ni Coco Pimentel, mga kababayan, pina-actionan agad sa COMELEC yung disqualification na case, no, ng kanyang kalaban. Nanalo rin at tinalo po si Coco Pimentel. Okay? At ngayon may petisyon, no? Or pina-actionan po ni Coco Pimentel yung DQ, no? Diyan po sa kanyang nanalong kalaban. Di ba? Kitang-kita naman po natin kung ano po si Pimentel, di ba? Mukhang attack dog din ng administrasyon din, yan di ba? At eto pang pangalawa, yung sa Cebu, mga kababayan, no, na si Gwen Garcia, nagprotesta din. Baka sakaling manalo rin yan, mga kababayan, abang-abangan lang po natin ang balita. Baka sakaling manalo yan. Okay? Dahil kakampi nga po ng administrasyon yan Sabi po dito, lagi ninyong tatandaan na dating election lawyer ni BBM, si Atty. Garcia. Siya ang abogado ni BBM noong pinitisyon niya ang pagkatalo niya kay BP Leni Robredo noon. Ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. Mukhang natatahi-dahi na. Nadudugtong-dugtong na kung saan ba talaga nanggaling itong sa Garcia. Bakit ganito ang pagdidesisyon nila? Maging ang Duterte Youth Party List ay mukhang papalitan ng Gabriela at mga iba pang natalong party list. Mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan? Magandang galawan ito para sa kanila. Pero sana hindi po magtagumpay sapagkat ay nako. Sabi pa po dito sa nag-comment, kung kakasuhan daw itong si COMELEC Chairman Garcia, ay dapat magbitaw muna ito sa kanyang sa kanyang tungkulin para hindi maapektuhan ang investigasyon. Ito ang masasabi ko diyan, no? Ganun din magbitiw yan, di ba? Sino mag-iimbestiga? Administrasyon pa rin. Sino ang magpoprotekta sa kanya? Administrasyon pa rin, di ba? Kaya useless, no? Useless po ang magbitiw-bitiw pa, no? Dapat dito ay ano ba ang pwede dito kay Garcia, mga kababayan? Sibakin na lang siguro ito. Para wala nang imbestiga, ganun din Ma-justify lang nila, no? Ma-justify lang nila na eto wala naman palang kasalanan, bakit nyo sisibakin, di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito at palakpakan po natin itong mga kongresista, no? Sabi po dito sa Philippine Star 41 minutes ago, June 19, 2025, representative from various groups of former President Rodrigo Duterte supporters gather for a press conference in Quezon City on Thursday. They are calling for the resignation of House Speaker Martin Romualdez for allegedly politicizing the House of Representatives and prioritizing the impeachment case against Vice President Sara Duterte.
O yan mga palagpakan po natin sila. Sa bagay, sa dami-dami po ng problema ng ating bansa, no? Bakit nakatuon ang full force ang government resources government resources, agencies, departments dito po kay Vice President Sara Duterte, di ba? O magtrabaho po kayo para sa bayan. Hindi po para sa iilan lang, no? Sino bang magbi-benefits, no? Kung mapatalsik nila si Vice President Sara Duterte. Isa lang naman pong nakikita natin magbibenepisyo diyan mga kababayan. At walang iba kundi ang kanilang tatay, no? Ang tatay po nila diyan sa House of Representatives na walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez, no? Na kung saan ay pinagre-resign niya. Pero unfortunately mga kababayan, kakaunti lang po itong mga supporters, no, mga representatives na supporter ni former President Duterte, kaya malabo pong masibak itong si Speaker Martin Romualdez, no. Pero sige lang, saludo pa rin po kami sa inyo mga sir, no. Diyan po sa inyong ginawang press conference. Kasi kahit konti man kayo, at least pinakita ninyo na kayo po ay lumalaban para sa taong bayan. Okay? Alright, eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin itong si Yusek Claire Castro. Mukhang ang layo na naman po ng sagot ni Yusek Castro. Sabi po ng reporter, ito pong online sugal na scatter. Marami po ang nasisira ang buhay at kabuhayan. Nakarating na po ba ito sa Pangulo? Ito naman po ang naging sagot ni Yusek Claire Castro. Sabi niya po dito, kung ginamit lang po sana nila ang kanilang utak at diskarte, hindi na sana sila problemahin pa ng gobyerno. Ayan. Ang tanong po kung nakarating na po ba ito sa ating Pangulo. Di ba? Hindi niya po direktang sinagot at ito pa ang kanyang isinagot, no? Kung may utak daw kayong mga nag-i-scatter, hoy, gising-gising. Ito si Yusek Castro, kung may utak daw kayo at diskarte. So, yan, yung scatter nila, diskarte na po nila yan sa buhay, pero mali po ang diskarte ginagawa nila, no? Walang utak daw ang mga ito, sabi ni Yusek Claire Castro. Pero tama naman yung sinasabi ni Yusek Claire Castro, no? Kung ang tanong sana ay ano ang masasabi mo? Yusek Claire Castro, ano po ang masasabi mo dito po sa scatter na ito? But the question is, nakarating na po ba ito sa Pangulo? Hindi niya po sinagot ng direkta mga kababayan. Akala niya siguro siya na ang Pangulo. Kaya siya na lang po ang nagbigay ng kanyang sariling opinyon. Okay? Ayan na po siguro ang kanyang sariling opinyon mga kababayan. So, ayan. Nawawala na naman po si Yusek Claire Castro. Sana maging be alert and be wise sa Yusek Claire Castro. Dahil ikaw po ay tagapagsalita ng Pangulo. Yan bang sinasabi mo, yan ang sasabihin ng Pangulo? Baka iba po ang inyong sabihin, ang sabihin ng Pangulo, di ba? Kaya dapat, no? Ay nako, ewan ko ba dito, gumanito yung yung sagot di ba? Lumiko yung sagot. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan? At eto mga karibu natin, nako, madadali dito si President Bongbong Marcos Jr. Ito ang announcement mga kababayan mula po sa Educational News and Updates. Announcement, all senior high school and college students ay kailangang drug test po mga kababayan for school year 2025 or 2026 yan mga karibu natin. Pero teka lang baka sabihin po ng mga batang ito na teka lang sir, yung presidente nga natin ayaw magpa-drug test, di ba? Sinabihan na siya ng taong bayan na magpa-drug test. Bakit po kami na mga estudyante pa lamang ay magpapa-drug test? Yung presidente nga ayaw magpa-drug test, di ba? Baka lang naman ganun ang maging reaksyon nila, di ba? Kasi naging issue po natin, naging national issue po natin itong drug test mga kababayan, no? Maging ang mga kapulisan po mga kababayan ay sabi ni Marbel noon, di ba? Hindi pwede.
hindi po daw pwede magpa-drug test, mandatory drug test. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga kababayan sa mandatory drug test ng senior high school? Ako, and college students. Ako wala po akong masasabi diyan kung that is very very good, no? Though pag ano naman, pag OJT naman, magpapa-drug test din naman mga kababayan. Pero nga, the question is, ang tanong po dito mga kababayan, or hindi tanong, baka kasi sabihin, no? Itong mga batang ito, ang presidente po natin ay hindi po nagpa-drug test. Ilang taon na pong kinukumbinsi ng taong bayan na magpa-drug test pero ayaw pa rin eh. So bakit po kami magpapa-drug test? Di ba? Ang tanong rito, tanong na talaga ito may karapatan po ba na tumanggi ang mga senior high school and college student na hindi po sila magpa-drug test? Yan kung may karapatan ba sila. Kasi ang sabi nila, 'di ba, ang presidente naman ay merong karapatan, no? Supposed to be, the president should be the model ng mga kabataan. Okay? Alright, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto, pakinggan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Mga pahayag ni Senator-elect, Senator Judge to be Ping Lacson. Ito sa legal aces o abogadong di kampanilya ni BP Sara at kanyang babala o advice, warning sa mga House prosecutors. Okay, title, Lacson impressed by Sara Duterte's legal aces. Natin kung aces ba yung piloto. House prosecutors better come prepared. Yan ang warning. Maghanda kayo kung ayaw niyong malampas ng mga abogadong di kampanilyang ito. That's in summary ang mensahe ni Senator Judge to be Lacson. Okay. Senator-elect Panfilo Lacson is looking forward to the impeachment showdown between the legal aces of Vice President Sara Duterte and the House prosecutors. Lacson has praised Duterte's powerhouse legal defense team, noting the House will likely face a tough challenge in the upcoming impeachment trial. Okay? Led by veteran litigator Philip Siegfried Fortun, the Duterte's team of lawyers includes prominent and rising legal names signaling the BP Sara. VP's high-caliber strategy to beat the impeachment raps against her. With Fortun, Narbasa, and Salazar, ito yung law firm, FNS, Fortun, Narbasa, Salazar. Naririnig ko na ito, nung impeachment ni former President Erap, sila na yung tumayong abogado ni President Erap. At talagang magagaling sila. Kaya gusto ko ulit makapanood ng impeachment trial proceedings. With Fortun, Narbasa, and Salazar as BP Sara Duterte's legal defense team, the House prosecution panel will have their hands full proving their case, Lacson said in a social media post. Okay. Ito yung post ni Senator Lacson. It is a rare privilege to sit as a senator judge in this impeachment trial, he added. The Vice President defense team, mostly from the Fortun, Narbasa, and Salazar law firm, officially entered its appearance for the impeachment trial. Apart from Fortun, the team includes lawyers Gregorio Narbasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, Roberto Batong-Bakal, Justin Nico Gular, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Gulia, Maria Selena Golda Fortun, Clarlane Raduc, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Reynold Monsayak, Mark Binloan, Ralph Boduta, and Michael Wesley Powa. Okay. So, yun.
So yan mga kaubayan, nako handang-handa na po ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa Bardagulan sa Bloodbath. Diyan po sa kasi siguradong ano to siguradong magkakaroon talaga ng impeachment trial mga kaubayan. Kaso nga lang hindi po sa 19th Congress pero dito po ngayon sa 20th Congress mga kaubayan. So eto, handa na po ang legal team ni Vice President Sara Duterte at ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na